Meron akong tanong na na-receive. Day, ano nga ba yung revocable beneficiary? Insurance beneficiaries? Pag-usapan natin. Malaki ang role na ginagampanan ng beneficiaries mo sa insurance plan mo. Kaya kailangan nating alamin ano nga ba ang revocable at irrevocable beneficiaries. Unahin natin ang revocable beneficiary. Pag sinabi revocable, ikaw as a policy owner ay may kakayahan na palitan, i-update, bawasan at dagdagan ang mga beneficiaries mo. Hindi mo kailangan mag-ask ng consent ng revocable beneficiary mo. Perfecto kung meron kang mga changes sa life circumstances mo. For example, gusto mong i-adjust or i-update ang financial goals mo. At gusto mong i-update kung sino ang makikinabang sa insurance mo in the event na mawala ka. Now, kung irrevocable naman ang beneficiary mo, para silang nagiging part owner ng plan mo. Hindi mo sila basta-basta pwedeng palitan, hindi ka basta-basta pwedeng magdagdag at magbawas ng beneficiaries mo. Kailangan to ng consent nila o ng pirma nila. Kaya sobrang solid ng protection nila under your policy. Usually, ginagamit to kung gusto mong siguraduhin na kahit na anong mangyari, sila at sila lang ang makaka-receive ng claims mo. Additionally, hindi ka rin maaaring mag-withdraw ng pera from your funds, mag-amend, magdagdag, magbawas ng benefits mo nang walang pirma ng irrevocable beneficiary mo. Kaya kung nagpaplano kang kumuha ng insurance mo, make sure na naiintindihan mo ang mga terms na to. Make sure din na naiintindihan mo kung sino ang ilalagay mo sa beneficiaries mo. Choose wisely.